Sa mata ng marami, ang isang anak ay biyaya. Ang dahilan kung bakit nagsisikap ang mga magulang araw at gabi. Ngunit paano kung ang mismong anak na iyong inalagaan, minahal, at pinangarap ng magandang kinabukasan ang siya palang magiging dahilan ng iyong kamatayan? Ano ang nagtutulak sa isang anak para kalabanin ang sariling magulang? Pagod ba? Galit? O ang mas malalim pa, ang kawalan ng pag-unawa? Ito ang kwento ng isang batang babae na minsang nangarap ng kalayaan, ngunit sa kanyang paghahangad na makalaya ay nasadlak siya sa madilim na daang walang balikan. Kung nais mong malaman ang buong kwento, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Oishi Rahman ay sinilang noong August 17, 1994 sa Khulna, Bangladesh. Lumaki siya sa isang pamilya na sa unang tingin ay maayos at disente. Ang kanyang ama, si Mahfuzur Rahman, ay isang police inspector sa Special Branch, samantalang ang kanyang ina na si Sofia Rahman ay nagtatrabaho sa isang private organization. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Ohi. Nang kalaunan, lumipat ang pamilya sa Chameli Bag, Dhaka, kung saan nagsimula ang kanilang mas komportableng buhay. Doon din sila kumuha ng isang kasambahay na nagngangalang si Kadja Akhter Sumi na noon ay batang-bata pa. Noong 2002, pumasok si Oishi sa Banostri Cordova International School. Ngunit mula pa lamang sa mga unang taon niya, kapansin-pansin na hindi siya mahilig mag-aral. Madalas tahimik, walang gaanong kaibigan, at tila mas gusto ang pag-iisa. Habang lumalaki, unti-unti ring napapansin na kulang siya sa atensyon at pag-aaruga ng mga magulang na abala sa trabaho. Dahil parehong working parents ang mag-asawang Rahman, madalas ay wala sila sa bahay. Doon nagsimula ang paglayo ni Oishi sa kanyang pamilya. Lalo't ang kanilang tahanan ay puno ng disiplina at mahigpit na patakaran, lalo na dahil pulis ang ama niya. Gaya ng maraming magulang, gusto lamang nilang maging maayos at matagumpay ang anak. Mag-aral, magtapos, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit si Oishi walang interes sa mga iyon. Sa halip, mas lalo siyang naging rebelde habang lumalaki. Kapag pinapagalitan siya dahil sa mababang marka o maling gawi, tumatakas siya palabas ng bahay, mas pinipiling nasa labas kaysa harapin ang sermon sa loob ng tahanan. At habang tumatanda, lumalalim ang distansya sa pagitan nila ng kanyang mga magulang. Noong 2008, habang siya ay nasa grade 5, nagsimula na siyang manigarilyo. Ayon sa mga kakilala niya, ito ay paraan daw niya ng paghihiganti o pagpapakita ng kanyang pagrerebelde. Ngunit ang simpleng bisyong iyon ay naging matinding pagkagumon. Umabot siya ng 20 sigarilyo sa isang araw. Nang mahuli siya ng kanyang mga magulang, hindi lamang sermon ang inabot niya, pati parusa. Ngunit kahit ilang ulit siyang pinagalitan o pinagbawalan, hindi siya tumigil. Sa halip, lalo siyang lumayo sa pamilya at lalong tumindi ang galit at pagtatampo sa kanyang mga magulang. Nang lumipat siya sa Motijil Ideal School, mas lalo pang bumaba ang kanyang performance.
Hindi na siya pumapasok ng regular at pakiramdam niya ay wala nang nagmamahal sa kanya. Dito na nagsimula ang madilim na yugto ng kanyang buhay. Ang mga unang pagtatangka niyang wakasan ng sariling buhay ay noong 2009 hanggang sinubukan pa niya ng 2 beses. Ngunit parehong nailigtas siya ng kanyang mga magulang. Subalit kahit ganun, hindi siya naging masaya. Pakiramdam ni Oishi, hindi siya nauunawaan at wala siyang karamay. Kaya sa edad na 14 years old, nagsimula siyang makipagkaibigan sa mga taong mas matanda sa kanya. Mga nasa 20s hanggang 40s. Karamihan ay mga dancer at negosyante at ilan sa kanila ay nagbebenta rin ng pinagbabawal na gamot. Doon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Ronnie, isang 24 years old na dancer, at dito nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang madilim na buhay. Sa una, tila simpleng pagkakaibigan lang. Si Ronnie ay palabiro at tila naiintindihan si Oishi sa paraang hindi magawa ng kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, naging malapit sila. Madalas silang magkasama sa mga inuman, sayawan at mga party na labag sa kalooban ng mga magulang ni Oishi. Si Ronnie ang nagpakilala kay Oishi sa mundo ng alak, mas matitinding mga pinagbabawal na gamot at nightlife. Sa murang edad, natutunan niyang mag-inom, manigarilyo ng marijuana at gumamit ng party drugs. Doon niya nahanap ang kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Malayo sa mahigpit na disiplina ng kanyang ama at malamig na relasyon sa kanyang ina. Ngunit ang kalayaang iyon ay naging simula ng kanyang pagkawasak. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, kapansin-pansin ang pagbabago ni Oishi. Madalas siyang wala sa bahay, hindi pumapasok sa paaralan, at kung umuuwi man ay laging lasing o tila wala sa sarili. Naging palasagot siya at madalas ay sumasagot ng pabalang sa kanyang mga magulang. Kahit ang kanyang nakababatang kapatid na si Ohi ay natatakot na sa kanya. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala si Mahfuzur at si Sofia. Pinili nilang disiplinahin muli ang anak. Tinanggal ang allowance, kinumpiska ang cellphone at pinagbawalang lumabas ng bahay. Ngunit imbis na mapabuti, lalong lumala ang sitwasyon. Minsan sinubukan ni Oishi na tumakas at manirahan kasama ni Ronnie, ngunit ibinalik siya ng mga pulis matapos magreklamo ang kanyang ama. Ilang araw matapos iyon, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa loob ng bahay. Ayon sa mga kapitbahay, naririnig nila ang sigawan at iyakan mula sa tahanan ng mga Rahman. Mula roon, nagsimulang mamuo ang takot at galit sa puso ni Oishi. Hindi lang siya nagre-rebelde, nagtatago na rin siya ng sama ng loob at pagnanais na makawala. Habang patuloy ang kanyang ugnayan kay Ronnie, lalong lumalalim ang kanyang pagkalulong sa bawal na gamot. Nagsimula siya sa marijuana, ngunit di nagtagal ay gumamit na rin siya ng mas matinding uri ng ibang droga. Ayon sa mga ulat, 3 beses sa isang linggo siyang gumagamit ng bawal na gamot, kadalasan kasama si Ronnie o ang kanyang mga bagong barkada. Minsan, nahuli siya ng kanyang ama na wala sa tamang katinuan. Pinagalitan siya ng husto at doon tuluyang sumabog ang galit ni Oishi. Ilang araw siyang hindi umuwi at nang makauwi, tila ibang tao na siya. Tahimik, walang imik, pero malamig ang titig. Hindi na siya ang dating batang nakangiti o masigla. Tila ba puno na ng galit, sakit at kawalan ng direksyon. Noong August 2013, napansin ng mga kaibigan ni Oishi na lalo siyang nagiging emosyonal. Madalas niyang banggitin na ayaw na niyang umuwi at ayaw na niyang makita ang kanyang mga magulang.
Minsan ay nasabi pa raw niya sa isa niyang kaibigan, kung wala na sila, malaya na ako. Hindi nila inisip na literal ang mga salitang iyon. Akala nila'y bugso lang ng galit ng isang kabataang tuliro. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng mga ngiting pilit at katahimikan, nagsisimula na ang madilim na plano ni Oishi. Umaga ng August 16, 2013, isang araw bago ang 19th birthday ni Oishi, ay isang karaniwang Biyernes para sa marami, ngunit hindi para sa pamilyang Rahman. Sa bahay nila sa Shameli Bagh, Dhaka, tahimik lang ang paligid. Ngunit sa loob, may namumuong tensyon na matagal nang pinipigilan. Nung gabing iyon, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Oishi at ang kanyang mga magulang. Ayon sa investigasyon, galit na galit ang ama dahil muli na namang lumabas si Oishi nang hindi nagpapaalam. Umiiyak si Sofia at paulit-ulit na sinasabi sa anak, "Bakit mo ginagawa to sa amin, Oishi? Kami na lang ba ang kalaban mo?" Ngunit hindi na sumagot si Oishi. Tahimik siya, malamig at parang wala sa sarili. Nang matapos ang away, pumasok siya sa kanyang kwarto, ngunit hindi para matulog. Ayon sa mga pahayag ng investigador, sa oras na iyon, nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot si Oishi. Nakainom siya ng sleeping pills at pinagbabawal na gamot na nakakaapekto sa kanyang pag-iisip. Habang nakahiga, patuloy niyang naririnig sa isip ang mga sigaw, sermon at paratang ng kanyang mga magulang. Sa isang sandali ng galit, pagod at pagkahibang, bumangon siya at kinuha ang sleeping pills. Ibinuhos niya ito sa 2 baso ng kape at inihain sa kanyang mga magulang kinabukasan bago sila magpunta sa trabaho. Ngunit hindi na nakalabas pa ng bahay ang mag-asawa. Ilang oras ang lumipas, tahimik na ang bahay. Makalipas ang 2 araw, nagulat ang buong Shameli Bagh nang dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Rahman. Ayon sa report, nagreklamo ang mga kapitbahay dahil ilang araw nang hindi nakikita ang pamilya at may mabahong amoy na nanggaling sa loob ng bahay. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, bumungad sa kanila ang isang nakagigimbal na tanawin. Sa isang silid, natagpuan ang bangkay ni Mahfuzur Rahman, nakahandusi sa sahig, at si Sofia Rahman naman ay nakahiga sa kama na pareho ng walang buhay. Kapwa sila may bakas ng sleeping pills sa katawan at may halong lason sa dugo ayon sa forensic test. Wala ang kasambahay na si Sumi at wala rin si Oishi, parehong hindi matagpuan. Natukoy din ng mga pulis ng panahon ng namatay ang mag-asawang Rahman, ang bunsong anak na si Ohi ay nasa bahay ng kanilang lola. Samantala, mabilis na kumalat ang balita na ang mag-asawang Rahman ay parehong namatay, habang ang kanilang anak na babae ay nawawala. Kaya naging laman ito ng mga pahayagan sa buong Bangladesh. Kinabukasan, kusang sumuko si Oishi sa istasyon ng pulis. Kasama niya noon si Ronnie at si Sumi ang kasambahay. Tahimik lamang siya habang iniimbestigahan. Nang tanungin kung alam niya ang nangyari sa kanyang mga magulang, ang sagot niya, "Ako ang may kasalanan." Ayon sa ulat, inamin ni Oishi na hinaluan niya ng sleeping pills ang kape ng kanyang mga magulang at tinulungan siya ni Sumi na patayin ang ilaw at ayusin ang bahay matapos ang insidente. Matapos nun, siya ay umalis ng bahay, naglibot sa lungsod at tumuloy kay Ronnie kung saan sila gumamit muli ng pinagbabawal na gamot at uminom ng alak. Pagkatapos ng kanyang kusang pagsuko, agad na isinailalim si Oishi Rahman sa investigasyon.
Kasama niyang inaresto ang kasambahay na si Khadija Akhter Sumi at kalaunan pati na rin si Ronnie na itinuring ng mga otoridad bilang inspirasyon o impluensya sa ginawa ni Oishi. Sa unang araw ng investigasyon, umamin agad si Oishi. Tahimik, walang luha, ngunit diretsyong sinabi sa mga pulis, "Ako ang naghalo ng sleeping pills sa kape ng mga magulang ko." Ayon sa kanya, hindi niya intensyong patayin ang kanyang mga magulang, kundi ang nais lang niya ay patahimikin ang dalawa pansamantala. Ngunit dahil sa sobrang dami ng inihalong gamot, nauwi ito sa kamatayan. Pagkatapos daw nun, natakot siya at tumakas kasama si Sumi. Ngunit kalaunan, binawi niya ang kanyang pahayag. Sinabi niya na siya ay pinilit at pinahirapan upang umamin dahil wala umano siyang matandaan. Sapagkat nang mangyari ang krimen, siya ay lasing at nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman nagkaroon ng kalituhan at pagkakahati sa opinyon ng publiko. Kriminal ba talaga siya o isa ring biktima? Bago ang paglilitis, isinailalim si Oishi sa drug test at psychiatric evaluation. Lumabas sa resulta na positibo siya sa paggamit ng methamphetamine at sleeping pills sa panahon ng insidente. Ayon sa mga psychiatrist, may depresyon at anxiety disorder si Oishi, ngunit hindi siya lubusang baliw o insane. Ibig sabihin, naiintindihan pa rin niya ang tama at mali. Samantala, sa pagsusuri ng mga katawan ni Mafusur at Sofia Rahman, lumabas na pareho silang nalason ng diazepam o sleeping pills. Walang palatandaan ng pisikal na pananakit o labanan. At ang lahat ay nangyari sa loob ng bahay, walang ibang taong pumasok. Noong 2015, nagsimula ang paglilitis kay Oishi sa Dhaka Speedy Trial Tribunal. Daang-daang mamamahayag, estudyante at ordinaryong tao ang dumalo. Ang ilan ay naniniwalang dapat siyang patayin, ngunit marami ang naninindigang dapat siyang parusahan. Habang binabasa sa korte ang mga detalye ng kaso, walang emosyon si Oishi. Nakatingin lamang siya sa harap, minsan ay yumuyuko, ngunit bihirang magsalita. Ayon sa kanyang abogado, siya ay biktima ng kapabayaan, ng pinagbabawal na gamot, at ng lipunang hindi nakinig sa sigaw ng isang kabataan. Ngunit ayon sa taga-usig ng gobyerno, hindi siya inosente. Pinlano niya ito, maingat niyang inihanda ang lahat. Noong November 12, 2015, matapos ang mahigit 2 paglilitis, hinatulan ng korte si Oishi Rahman ng parusang kamatayan. Si Sumi, ang kasambahay, ay sinentensyahan ng 12 taon na pagkakabilanggo. Samantalang si Ronnie ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang marinig ni Oishi ang hatol, hindi siya umiyak. Tahimik niyang sinabi, "Ayaw ko nang mabuhay. Lahat ng minahal ko, wala na." Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Dahil sa murang edad ni Oishi, nung panahon ng krimen, umapila ang kanyang abogado sa High Court. Kaya noong 2017, matapos ang muling pagsusuri sa kaso, binawi ng High Court ang parusang kamatayan ni Oishi at ginawang habang buhay na pagkakabilanggo na lamang ang hatol. Ayon sa korte, ang akusado ay isang batang babae na naligaw ng landas dahil sa masamang impluensya at droga. Siya ay dapat parusahan, ngunit may pag-asa pang magbago. Mula noon, si Oishi ay nananatili sa kulungan, tahimik at bihirang makipag-usap. Ayon sa mga ulat, madalas siyang nagbabasa ng mga relihiyosong libro at minsan ay tumutulong sa mga kapwa bilanggo. Ngunit sa tuwing mababanggit ang kanyang mga magulang, tumitigil siya
at napapatingin sa kawalan. Tila ba hinahabol pa rin ng konsensya at alaala ng nakaraan. Samantala, ang bunsong anak naman ng mag-asawang Rahman ay nasa pangangalaga ng kanyang lola na labis na natroma nang malaman ang nangyari sa pamilya. Kaya mula noon, inilayo na siya sa mata ng publiko. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya pagkatapos ng kaso. Kung saan pinaniniwalaang nananatili siya sa Bangladesh, ngunit inilayo sa media para maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Jennifer Del Pozo from Jeddah, Imelda Magallaon from Nueva Ecija, Nene Habasa from Cubao, at Marilu De Jesus. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan, at kung nais yung magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Oishi Rahman. Ako po si G, maraming salamat.